Ang dati lubak-lubak na kalsada sa Pili, Camarines Sur, ngayon unti-unti nang napapatag sa pamamagitan ng inisyatibang proyekto ng munisipalidad. Ang pondong ginamit sa proyekto mula sa kanilang lokal na pamahalaan, kung saan pangunahing makikinabang dito ang mga magsasaka na mas mapapadali na ngayon ang pagbiyahe, dala-dala ang mga pananim nilang ibebenta sa merkado. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula sa aking report. 4 na buwan mula ngayon o higit pa, mapapakinabangan na ng mga taga-Pili dito sa Camarines Sur ang Farm to Market Road na ipinapagawa ng kanilang munisipalidad sa pangunguna ng kanilang alkalde. Layon nito na matulungan ng mga residente dito, lalong-lalo na ang mga magsasaka na ginagamit ang kalsadang ito bilang transportasyon ng kanilang produktong pang-agrikultura. Ayon pa sa kanilang alkalde, target nila na matapos ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, halos nasa kalahati na ang natapos dito sa konstruksyon. Pag-upong-pag-upo pa lang daw bilang kauna-unahang babaeng alkalde sa Pili, Camarines Sur, isa na sa ipinarayuridad ni Mayor Marivic Solano ang unti-unting pagsasaayos ng lubak-lubak na kalsada sa kanilang bayan. Kabilang dito ang pagbibigay ng Farm to Market Road para sa mga magsasaka na nasimulan na nila sa Barangay La Purisima. Sa pamamagitan daw ng FMR project na ito, mas mabilis nang maihahatid ng mga magsasaka mula sa 5 barangay ang kanilang produktong pang-agrikultura sa sentro o mga pamilihan kung saan nila ipinagbibili ang mga naani nilang pananim. Gayun din ang iba pa nilang mga constituents na araw-araw ding dumaraan sa kalsada lalo na tuwing may emergency. Ito na po yung pinaka-priority project ko na alam ko na kailangan ng mga tao dito po. Hindi lang po yung 5 barangay ang manginginabang dito kasi buong Pili na po yun eh. Lahat ng mga taga-Pili dumadaan po dito. Aking tulong po sa mga constituentes natin dito sa bayan namin kasi unang-una yung mga nasa upper barangay po, yung mga ginuguno nila na yung mga pananim po nila dyan, dadalhin po dito sa poblasyon. So hindi na mahihirapan po sa papunta po ng kasentrohan. And during that emergency, so madali na po na madadala yung mga tao natin po dyan, yung emergency, madali na po maisasalbar yung mga buhay ng mga constituentes natin. Kasi nga, yung daanan, okay na po. Bukod naman sa pinondohong proyekto ng Pili, may nakatakda rin daw na proyekto ang national government sa kanilang bayan sa pangunguna naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bukod sa FMR project, kasalukuyan din daw na proyekto ng bayan ng flood control project na nagsisilbing irigasyon o patubig sa mga sakahan ng mga magsasaka. Maiwasan ang malawakang pagbaha, maprotektahan ang mga ari-arian ng kanilang mga residente at higit sa lahat ang pagkakaroon ng maayos na daluyan ng tubig nang hindi napipinsala ang komunidad lalo na tuwing may bagyo. Ito po, ang laking tulong na po nito na ginawan na po natin ng paraan ito. Kasi po, hindi dumadali dito yung lahat yung tubig. Yung tubig papunta na po doon kasi wala po siyang daanan na malaki papunta dito para pumunta dito lahat ang tubig. Bakit iaasa natin sa national government? Bakit iaasa kung kana-kanino? Ang tagal pa, ang daming proseso pa noon. Kung kaya naman ng pondo ng budget magyan natin. Tiniyak naman ni Municipal Engineer Vicente Ordas na bagamat proyekto ng pamahalang bayan ng ilang FMR at flood control project na kanilang ipinapagawa, sigurado pa rin daw na nakakasunod ang mga ito sa DPWH standard. Samantala, bahagi naman ng pagbibigay ng importansya ng pamahalaang bayan sa mga magsasaka ang patuloy nilang pagbibigay ng tulong sa mga ito. Kasama na dyan ang personal na ibinababa ni Mayor Solano na libreng mga fertilizer sa mga magsasaka at iba pang inputs. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Agriculture o DA para sa iba pang programa ng pamahalaan lalong-lalo na ang mairehistro ang kanilang mga magsasaka at mangingisda sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.
lahat ng programa na pwede nating ma-avail from Department of Agriculture, different line agencies, nakukuha natin, nahihingi natin, at napapamigay natin sa mga farmers. Libre naman po yung PCIC insurance. So talagang ini-encourage namin, pag humingi sila ng palay seed subsidy, dapat magpa-insurance sila. Pag humingi sila ng corn seed, magpa-insure sila after planting. Same with livestock. Sa pagbibigay po namin ng fertilizer, agricultural inputs in kind, meron po tayong 225 na beneficiary. Ito po ay sa lahat ng barangay ng Pili. Sa 26 sa barangay, yung mga kumuha ng binhi ay nakaakibat na abono. Malaking bagay yung binibigay nilang libre sa ano dahil ang mahal ng abono sa kabinhi. 100% yan. Mahalaga sa muya. Salamat lang po sa abono ng pinagtaon ni Mayor. Wala pong tabang sa muya. Mayor, si tinawo pong abono sa muya, ngunyan, dahil sa nakaaging harvest ni po, nagkalurugi kami, nakulaon pong tabang ni sa muya. Salamat Mayor sa tinawo mong abono sa mo, sana doon ka magsawang magtaw sa muya. Thank you very much po sa lahat ng blessings po sa magsasaka, sa Mayor po. Bilang panghuli, binigyang diin ni Mayor Solano na sa kanilang bayan, walang mga ghost project at nananatiling una sa kanilang pagseserbisyo ang kapakanan ng bawat komunidad at kaisa rin daw sila ng taong bayan pagdating sa transparency at accountability. Mula dito sa Pili, Camarines Sur para sa Unity News, Vanessa Culiatas, sumasaludo sa bawat Pilipino.